Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Lisa Vlog. Oh, hi mga bro! Today po is Friday. Ang oras po ngayon is magsi 7:30 AM dito sa Japan. And nagsastart na po akong mag-meal prep. Ito na yung parang ginagawa ko after ng aking chemotherapy. Kasi nga alam ko sa mga susunod na araw, hindi ako magiging okay. And akala ko nga starting today, hindi na ako magiging okay. Kasi kagabi, sobrang sakit na po ng mga joint ko. So meron ng joint pain and muscle pain. Pero pagkagising ko ngayong umaga, medyo parang naging genki ako. Kaya naisip ko, continue ako sa pag-meal prep. Natapos na po ako sa pagluluto. Ayan, gumawa po ako ng pork caldereta, pork kare-kare, and syempre pork adobo. Tapos gumawa din po ako ng sabaw, tinolang manok. And ayan, i-divide ko na po sila sa separate na mga lalagyan. Starting pala today is Nagayasumi na po or Golden Week na dito sa Japan. Pero sakay siya po ni Papang, wala po silang Golden Week or kahit anong Nagayasumi. Kaya ayan si Papang, papunta na po yan sa work. Kinagabihan naman, bago natulog, nakapag-change po muna ako ng bed sheets. And ayan na yung Jack ulit, niligo na po yan ni Kuya Jerome. Naligo na yan, baby namin. Kiat-kiat naman. Ready na mag-sleep. Today po is Saturday. Ang second day po natin today galing sa ating third cycle ng chemotherapy. Akala ko medyo magiging okay na ako today. Pero bumalik po yung muscle pain and joint pain sa lower part ng katawan ko. And medyo mahina po ako today. Yung wala na namang energy. Hindi pa naman ganun ka-intense yung muscle pain and joint pain. And kahit papano naman, meron pa akong konting energy makapaglakad-lakad at makagalaw-galaw. Kaya ito lumabas kami ng bahay. Pero dito lang kami sa kalsada. Gustong pumunta ni Kuya Jake sa park para makapag-bike-bike. Pero marami kasi mga bata doon na naglalaro ngayon. Si Papang doon, oh. Panggabi pa daw kasi yan siya. Tama na yan, pa. Tama na yan. Nakakita ng ibon ng bata. Lumipad na. Oh. Saan na? Ayun. Habulin na yan mo. Oh. Hindi ka mo. Gusto niya daw bumili dyan sa vending machine. Wala yung money si Kuya dala. Saan kayo punta, bebe? Saan kayo punta ni Kuya? Yung ibang mga tao today, busy na po sa pamamasyal. Pero kami, ganito lang muna ngayon. Tamang ikot lang sa neighborhood. Okay lang naman. Ang importante, magkakasama pa rin naman kami. Kapag gumaling-galing na ako, bawi na lang ulit kami sa mga adventures. Nandiyan si Papa. Dala-dala yung bike mo na. Nadapa ka. Huwag maghawak sa gulong. Go na pa, kay susundan ka niyan. Wow! Ano yan? What's that? What's that, my baby? Yellow. Yellow flowers. Pasukin ka ng bubuhay dyan. Yellow flowers. Come on. Sisilip yung kapitbahay. Wow, dami yellow flowers. Ah. Sarap sabaw pa. Daming ayuda. Daming ayuda natin. Arigato. Hello mga bro, today po is Monday, last day ng rest day ng mga bata. Bukas balik na sila sa school, tapos na rin yung Golden Week, and pang 4th day natin today.
galing sa ating third cycle ng chemotherapy. Maligo ka muna pa. Gutom ka na? Ay, ito yung kanin mo. Ininit ko na dyan yung dinuguan. Medyo tinamaan tayo sa third cycle Tinamaan tayo sa third cycle. Super good thing na lang at nag-meal prep ako. Kasi kahapon sobrang sama na pakaramdam ko kahapon and still today. Kahapon buong katawan masakit. And today makirot naman yung ulo ko. Kahapon, kahit sa mga dulo ng daliri, masakit. Basta lahat ng parte ng katawan ko masakit. Yung ulo ko lang hindi masakit kahapon. And today, medyo nag-subside naman na yung sakit. Kumain na ako. Inom lang ako ng gamot. Yung iniinom ko na ng gamot na after 3 days ng chemo, yung gamot para sa nausea and para sa tiyan ko. Tinamaan tayo mga bro sa third cycle. Tama nga yung sinabi sa akin nung nag-message sa akin na tatamaan ako ng chemo sa third cycle. Ang cute ng mga gamot ko kasi ang liliit lang. Tingnan nyo, wait lang. I-focus natin. Ang liliit lang nila, diba? Si Papa nag-overtime pa siya today. Kasi nga medyo gipit-gipit na tayo. Uy, naka-brief ka na naman. Matso nga bugang. Laki na dyan. Kasi yan ka. Makaka-copyright to. Kuha na gan ka ng baby stomach. Masakit yung ulo ko sa'yo lalo eh. Baby stomach. Ha? Ang damulag mo na may baby stomach. Ay, nakaya ko sa'yo pa. Nung first day, medyo okay pa ako. Nung second day, naramdaman ko umaga pa lang, medyo masakit na yung balakang, tsaka yung mga legs ko masakit na. Tapos pagka ano nun, mga around 5 p.m., 5-6 p.m., pag alis si Papang sa work, naramdaman ko na parang iba na, parang biglang hina. Ano yung naramdaman ko. Tapos kahapon, third day, super, parang ano, ayaw mo nang kumilos kasi parang kang pinalupalo. Lahat ng katawan ko masakit. Kahit yung mga dulo ng daliri masakit. Kahit yung daliri ko sa paa masakit. Pero na-survive ko naman. And today, okay naman na. Masakit pa rin pero kaya ko na. Tapos, dumagdag naman yung sakit ng ulo today. Sana tomorrow maging okay na. And big shout out din pala kay Sister Jel kasi last time may pagkain din siyang iniwan sa front door namin. Nag-iwan siya ng mga biskwit kasi birthday din ng asawa niya si Jojo. So nag-iwan din siya ng paklay, ng mga pagkain ng mga bata, mga cereal, ganyan. So big shout out din kay Sister Jel para sa ayuda. Para sa paayudang pagkain. Hi mga bro, today po is day 5 after na ating third cycle chemotherapy. Medyo 70-75% okay na ako ngayon. Wala pa ring energy, medyo masakit pa rin yung lower part ng katawan ko. Ano pa rin yung muscle pain and joint pain. Ito sa upper part medyo okay na, pero wala pa nga pa rin akong energy. Ito pala yung pinagtusukan nung last chemotherapy natin and ayan. Medyo nagpasa yung tinusukan ng karayom. Pero okay lang yun. Ganyan talaga. After ng ilang araw, nagiging pasa yung tinurukan ng karayom. Doon sa legs, wala naman. Okay naman yun sa legs. Nandito ako sa walk-in closet kasi nag-iisip-isip lang. Kasi alam niyo yun, ang nasa isip kasi ng ibang tao, or baka kayo, nasa isip ninyo na nagpapagamot ako ngayon para gumaling. Bigyan ko lang kayo ng konting idea about sa breast cancer. Sa mga nagawa kong research this past few months, stage 4 na po kasi tayo. So, ang tawag sa kanya is metastatic breast cancer na. So, nag-spread na nga tayo sa liver, bones, and lungs. So, yung pagpapagamot ko po ngayon, hindi na po ako nagpapagamot para gumaling. Nagpapagamot po ako ngayon para humaba na lang po yung buhay ko. Iba po kasi yung breast cancer na stage 0 to 2, ayan sila, curable pa po yan sila. Pero pag dumating ka na sa last stage ng breast cancer and metastatic na siya, kumalat na siya sa ibang lugar, incurable na po siya. So, for the stage 0 to 1 to 2,
Yan, curative treatment pa yung ginagawa para ma-cure. For akin naman, palliative na lang, yung parang pahahabain na lang po yung buhay ko. So gusto ko lang yan ibigay sa vlog natin today na idea. And yung life expectancy ko nasa 3 to 5 to 10 years, mga ganyan na lang po. Pwedeng mag-zero yung aking tumor marker o bumaba talaga yung tumor marker ko, hindi na mag-active yung mga cancer cells ko. Pero habang tumatagal yung panahon sa akin, mas naglo-lower yung life expectancy ko. Kasi kapag bumalik siya, hindi mo kasi alam kung bakit siya babalik. Baka sa sobrang stress ulit or sa food lifestyle ulit. Depende kasi sa cancer cells. Depende sa mga cancer cells ngayon sa katawan ko kung bakit siya babalik, no? Pero yung parang research talaga kung bakit bumabalik yung cancer cells, hindi nila ma-pinpoint. And hindi na ako naniniwala na katulad ng breastfeeding, may iwas ka daw sa breast cancer. Kasi nagpa-breastfeed ako kay Kuya Jerome, nagpa-breastfeed ako kay Kuya Jake. Kay Kuya Jerome 4 months, kay Kuya Jake 6 months, kay Jack 1 year or sobra ata 1 year. Pero ayun nga, nagka-breast cancer pa din ako kahit nagpa-breastfeed ako ng mga anak ko. Kasi kay Kuya Jerome, meron din ako lump before na nararamdaman. Kay Jake din, meron din. After ilang taon, nawala naman na yung lump. So yung nasa isip ko kay Jack, ganun din yung lump na naramdaman ko sa breast ko na after ilang taon, mamawala lang din yun siya. And ang sabi nga nila, di ba, patalastas nga sa TV na pag nagbe-breastfeed ka daw, iwas ka sa breast cancer. Hindi pala ganun yun. Kumbaga, madidetect mo pala siya kapag nagpapadede ka. Kasi yung pinaka-sign lang talaga na napansin ko habang nagpapadede ako kay Jack. Dito sa right breast ko, lagi siyang nag-engorge. Tapos ngayon nga, after kong mag-stop na magpadede kay Jack, meron siyang napakakonting lump na naramdaman. Meron akong napakakonting lump na naramdaman. Yun yung nabaliwala ko. Pero nung sumakit na yung kilikili ko, nung nag-research na ako kay Google, ayun nga, baka daw connection siya sa breast cancer. Kaya nagpa-check up kami ni Papa that time. The rest is history. Na-diagnose tayo ng breast cancer. Ayun lang yung gusto kong ibigay sa vlog natin today bago ko tapusin, na hindi na po ako nagpapagamot para gumaling. Ayan, gusto ko lang sabihin sa inyo mga bro, hindi na po tayo nagpapagamot ngayon para gumaling. Nagpapagamot na lang po tayo ngayon para humaba po yung buhay natin. Kasi yung sakit ko, sinabi ng doctor, is incurable na po siya. So maaaring gumaling ako ngayon, mag-zero tayo sa tumor marker, or hindi na mag-active yung aking cancer cells kasi may mga treatment tayo na gagawin, lifetime treatment. Ipagdarasal na lang natin na hindi siya babalik. Kasi pag bumalik siya, ibang usapan na naman yun. Mag-undergo na naman tayo ng ibang treatment. Medyo nakakalungkot na reality. Nagpapagamot para ma-extend na lang yung buhay ko. And medyo siniswerte pa rin tayo kasi patagal ng patagal, medyo mas nagiging advance yung mga treatment sa mga taong merong stage 4 metastatic breast cancer. And ayun nga, kahit na ganito yung nangyayari, nagpapasalamat pa rin ako kasi nasa Japan ako. Medyo advance yung technology nila dito sa ganitong sakit. So, expected pa rin na baka dumating ako ng 10 years. Sobrang ma-happy na ako nun kapag na-reach ko yung goal na yun or sobrahan pa, diba? So, magfo-focus na lang ako sa mga food intakes ko at saka yung stress. Dapat less worries na, pero hindi ko maiwasan yung stress. Lalo na sa gastos. Kasi ibig sabihin yan, lifetime na yung treatment, lifetime din yung gastos. Yun yung hindi ko maiwasan na stress ngayon kasi katulad ngayon medyo nagigipit kami. May stress ako mga bro sa totoo lang dahil sa gastos. Pero andyan naman yung support ni Papa. Ang lagi niyang sinasabi na okay lang yan, gagawa natin ng paraan. Makakagawa tayo ng paraan. Yun yung sad reality po. Pero it's okay. Think positive pa rin tayo na aabot tayo ng mga ilang taon. Kasi gusto ko pang makitang graduate sa eskwelahan yung mga bata. Lahat sila makagraduate from Kuya Jerome, Kuya Jake, and Jack. So yun na yung parang pangarap ngayon, yung goal ngayon. And kailangan ng i-treasure yung every moment. Yan ang talagang nasa isip ko ngayon na every gising mo is a blessing na talaga. So gusto ko magpagaling ngayon para gumawa pa ng napakaraming memories, napakaraming adventures kasama ng mga anak ko habang nandito pa ako sa earth. Yan na lang yung parang life goal ngayon. And gusto ko din sana yung life goal namin ni Papa. Kasi yung pinaka-life goal namin before pa, yung bumili kami ng sasakyan, yung parang RV van na pwede kang mag-travel sa buong Japan kasi yung sasakyan mo meron ng toilet, meron ng tulugan, meron ng kitchen. Yan talaga yung pangarap namin ni Papang before na
na pag umidad kami ng 50, iikot kami sa buong Japan, bibili kami ng RV na truck or ng RV car na pwede namin tulugan, pwede namin paglutuan, pwede, kasi may toilet na rin yun. So makakaikot kami sa buong Japan kahit hindi na kami mag-hotel-hotel. Yun yung pangarap naming dalawa. Kaya minsan naiiyak kaming dalawa kasi baka hindi na kami umabot dun sa pangarap namin. Kasi yung pangarap na lang namin ngayon is maabutan ko yung paglaki ng mga bata. Pero siguro sa prayers, ayan, sa mga prayers ninyo palagi, sa mga prayers din namin ni Papang na baka matupad din yung pangarap namin. Pero yung priority ngayon is yung pangarap ko para sa mga bata na lumaki sila na okay pa ako. Yung pangarap namin ni Papang, hindi ko alam kung mananatiling pangarap na lang siya. Pero sana, umabot din sa time na ma-experience namin yun. Na kahit 1 year, sana ma-experience namin na maikot namin yung buong Japan, di ba? Bago ako magbabay sa Earth. And hindi tayo pwedeng maging malungkot kasi nga may life expectancy na tayo. Gawin natin yung positive sign para mas i-enjoy natin yung buhay. Mas i-treasure yung moment. Para kahit anytime na kukunin na tayo, at least nagawa natin kung anong gusto natin. Or na i-treasure natin kung anong moment na dapat natin i-treasure, na enjoy natin yung every moment na nandito tayo sa mundo. Yan na lang yung pinaka iniisip ko ngayon. I-treasure every moment, mapasimpleng isang buong araw, basta i-treasure yung kada moment, ini-enjoy yung kada moment na kasama ko sila. Yan na lang yung parang life goal sa ngayon. So ayun lang mga bro, nandito na lang po muna for today's update, 5th day na ating 3rd cycle chemotherapy. Medyo malungkot yung usapan, pero hindi naman talaga siya malungkot. Parang idea lang na maibibigay ko sa inyo about sa sakit ko. So kung meron ako mga prayer warriors, kailangan ko yan ng lifetime. So lifetime tayo magkasama dito. Huwag niyo ko iiwan, ha. Huwag kayo mag-iiwan sa ere. Diyan lang kayo. Kailangan ko yan. Mga 5-10 years from now, dapat nandiyan pa rin kayo. Ay naka mga bro. But anyways, ayun lang po for today's vlog. And maraming salamat po sa continuous prayer, sa mga nagme-message pa rin po sa akin, sa nangungumusta. Okay na okay po tayo. Huwag kayong mag-alala. Lalaban tayo hanggang sa dulo nga, sabi ni Papang. So yun lang. Maraming salamat po ulit sa panonood. Please like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Next vlog po ulit.